Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video, we will discuss evaluating piecewise functions. Pag sinabi nating piecewise functions, so ano yan, mas marami sa iisang function. So kagaya na ito example natin, given f of x, so equal siya sa tatlong function, may tatlong interval tayo. So f of x equals 7 minus x squared sa interval na kapag x is less than 2, ang gagamitin nating function is 7 minus x squared. And then, sa interval naman na x is greater than or equal to 2 but less than 9, ang gagamitin natin ay square root of x plus 5. And then, we have f of x equals ceiling function ang tawag dito. Ceiling function of x minus 3 kapag x is greater than or equal to 9 naman. So, kailangan ito parehas tong mga endpoints natin dito. X is less than 2, tapos dito naman sa gitna, nandito rin, makikita nyo rin dito yung 2. Tapos dito naman sa gitna makikita nyo yung 9 and then dito sa pang-last 9 din yan. So ito parehas 2 dapat yan. Ito naman parehas 9. So tapos tingnan nyo yung mga symbol natin. Yung una natin ay less than 2. Yung pangalawa dapat ay less than or equal. May equal dapat dito sa isa. And then itong gitna natin less than 9. Tapos yung isa naman ay greater than or equal to 9. So kailangan yung isa dito sa dalawa ay may equal sign. So nandito yung equal sign nasa pangalawa. So dito naman sa 9 natin, yung isa ay less than, yung isa ay greater than or equal. Nandito yung equal sa 9. Hindi pwedeng parehas na walang equal sign at lalo namang hindi rin pwede na parehas silang may equal sign. Kailangan isa lang ang may equal sign dyan. Okay, so yan ang condition natin para sa piecewise function. Okay, so ang piecewise function nga pala, pwedeng dalawa yan, pwedeng tatlo, apat, lima, and so on. So sa example natin ay tatlo ang ating sub-functions. So sub-functions ang tawag dito. 7 minus x squared, square root of x plus 5, and ito ay ceiling function ang tawag dito. Parang absolute value pero meron dun sa taas. So ceiling function, ibig sabihin na ito ay greatest integer function greater than yung sa x natin. So greatest integer, yung mas mataas dapat. Okay? Halimbawa, ceiling function ng 1.2, yung mas mataas lagi na integer sa 1.2, so magiging siyang yung susunod sa 1.2. So magiging 2 ang sagot kapag ceiling function. Okay? So kapag floor function naman, yung less than dapat yon. Okay? So evaluate natin ang 5 problems natin, f of 1, f of 2, f of 10.5, f of 4, and f of negative 1.4. So ang kailangan lang natin gawin dito ay tingnan lang natin kung nasaan itong mga numbers natin tapos doon natin siya isa-substitute kung nasaang interval siya dito sa tatlo. Less than 2, between 2 and 9, or greater than or equal to 9. Okay, so let's answer this. Let's answer. Okay, so let's start with number 1, f of 1. So nasaan ba muna si 1? Saan makikita si 1 dito sa mga intervals natin? So nandito siya sa less than 2. X is less than 2. So ibig sabihin ng f of 1 ay dito natin isa-substitute sa function na 7 minus x squared. Okay, so let's answer. F of 1 isa-substitute natin dito sa unang function natin 7 minus x squared. So therefore, we have 7 minus yung x ay papalitan natin ng 1. So lagyan natin ng parenthesis para hindi kayo malito. 1 and then square. So then evaluate na lang natin. So 7 minus 1 squared, 1 pa rin siya. So therefore, the final answer, f of 1 is equal to 7 minus 1, 6. So f of 1 is equal to 6. Okay, so next number, f of 2. So hanapin lang kung nasa ang interval si f of 2. So itong una natin, x ay less than 2. Pag sinabing x is less than 2, hindi dyan kasama si 2. So therefore, si 2 ay makikita natin dito sa pangalawa. Kasi x is greater than or equal to 2. Ayun yung equal sign. May equal sign siya. So therefore, si f of 2 ay isa-substitute natin dito sa pangalawang function natin, square root of x plus 5. So i-substitute lang natin sa square root of x plus 5, f of 2, palitan natin ng 2 itong x. So therefore, we have square root of 2 plus 5.
So yan na yung answer natin. Hindi na kailangan kunin yung approximate niyan. So square root of 2 plus 5 square root of 7. Since hindi siya perfect square, final answer na natin ng square root of 7. Kung gusto nyo i-approximate to decimal places, gamamit lang po kayo ng calculator. Okay, so next number, f of 10.5. So hanapin natin si 10.5. Saan makikita si 10.5? Nandito siya, malinaw na malinaw sa x ay greater than or equal to 9. So dito natin siya isa-substitute sa ceiling function natin na x minus 3. So palitan lang natin yung ceiling function natin. Palitan lang natin yung x ng 10.5. So we have 10.5 minus 3. Okay, so therefore we have 10.5 minus 3, that is equal to 7.5. So kapag ceiling function, ibig sabihin niyan, greatest integer na greater than sa 7.5. So 7.5, so ceiling nga yan, kaya sinabing ceiling mas mataas palagi. Yung kasunod sa 7.5, so that is equal to 8. So final answer, f of 10.5 is 8. Okay, kapag floor function nga pala ito ha. So example, kung floor function 7.5, kapag nasa ilalim, ang mangyayari naman dyan, less than. Greatest integer, less than 7.5. Ang sagot naman dito, 7. Kapag ceiling function, yung kasunod. Kapag floor function, yung mababang number naman. So kahit anong decimal dito, yung susunod ang susundin natin. Halimbawa, ceiling function ng 8.03. Di ba 03 lang yan? Pero sobra pa rin siya sa 8, equal na yan sa 9. Okay? So kung floor function naman, 8.05, that is equal siya sa 8. Okay? So magkaiba yan sa round off. Okay? So malinaw dapat yon. Okay, so next number, f of 4. So hanapin natin si 4. Saan makikita si 4? So nandito siya sa pangalawang subfunction. Ayan, x is between 2 and 9. So dito natin isa-substitute sa square root of x plus 5. So therefore, f of 4 is equal to square root of x plus 5. So palitan ng 4 si x. So we have square root of 4 plus 5. So therefore, we have square root of 4 plus 5, that is 9. So square root of 9, yung 9 pwede natin niyang isulat as 3 square, and then finally we can cancel the square root and the square. The final answer, f of 4 is equal to 3. And then last number, f of negative 1/4. So ayan, nagkaroon tayo ng isang fraction para may challenging ng konti. Saan makikita si negative 1/4? Tingin tayo sa interval. Wala namang negative dito sa mga endpoints natin. So malinaw, ang negative 1/4 ay nandito siya sa una. Okay, so less than to siya. So ipalit lang natin dito. So therefore, we have 7 minus palitan natin ng negative 1/4 si x. So negative 1/4 and then square. Then simplify na natin. So we have 7 minus negative 1/4 times negative 1/4. So magiging positive na siya. So 1 times 1, so we have 1, and then 4 times 4 is equal to 16. So 7 minus 1 over 16. So let's evaluate this para paano ba tayo mag-subtract ng function ng fraction. So para ang madaling gawin diyan yung butterfly, lagyan lang natin ng over 1 si 7. So tapos mag-butterfly technique na lang tayo, cross multiply lang 'yan, tapos i-multiply din tong ilalim. Okay, so therefore, ano na yung magiging answer natin? We have 7 times 16. So mahirap i-mental, i-scratch natin. 16 times 7, we have 7 times 6, that is 42. 7 times 1, 7 plus 4. Okay, 112. So we have 112 minus 1 times 1, that is equal to, okay, so parang merong mas madali yatang way para sagutan ito. Pwede na tayong hindi mag-butterfly, yung borrow na lang tayo dito. Pero anyway, ganito din ang kakalabasan niyan. So 1 times 1, we have 1. Over 1 times 16, we have 16. And that is equal to 112 minus 1, 111 over 16. So tapos, kapag change natin yan sa mixed number, magiging siyang 6 and 15 over 16. So ito na yung magiging final answer natin dyan. Or meron pang isang way, pag nagsasubtract tayo ng whole number, sasubtract tayo ng fraction, etong 7, pwede natin yung gawing 6.
borrow 1 tayo sa 7, kaya naging 6 na lang siya. Then yung binarrow natin na 1, gawin nating denominator na 16. So gagawin natin siyang 16 over 16. 16 over 16, that is 1. So 1 plus 6 equal siya dito sa 7. So mas madali itong way na to kaysa dito sa butterfly. Okay, so minus 1 over 16. So therefore, ang magiging sagot na natin, just copy the whole number. We have 6. And then since similar fraction yan, kopyahin na lang natin ang denominator na 16. Tapos 16 minus 1, we have 15. So parang mas madali itong isang technique na ito. So final answer, f of negative 1/4 is 6 and 15 over 16. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan yung explanation ko para sa evaluating piecewise function. So thank you for watching, at kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger. Ayan yung messenger ko, nakalagay dyan sa ilalim, RJ Enseñado. So again, thank you for watching. Bye-bye and God bless.